God Level Demon Chapter 201 hanggang 210. Isang grupo ng mga tao ang lumapit, lahat sila ay mga itim na grupo ng Black Moon City. Sinubukan nilang makipagkalakalan kay Ziaping, at gustong gumastos ng malaking halaga ng pera para mabili ang mga panloloko ng haring ito at siyam na yuan kay Yuandan. Ngunit lahat sila ay mga leon na nagbubuka ng kanilang mga bibig, kahit na ang presyo ang pinakamataas, ito ay 500 milyon lamang. Kapag lumampas na sa presyong ito, wala nang mag-aalok pa. Hindi tanga si Ziaping. Siyempre, imposibleng mangako ng ganitong uri ng mapanlinlang na transaksyon. Lahat sila ay ayaw magpalusot sa mga gangster na ito. Huwag kayong maging bulag dito. Galit na galit at sumigaw ang mga gangster na iyon, hinihiling na si Ziaping ay maging hindi mapaghihiwalay sa Black Moon City. Pagkaalis nila sa Black Moon Tower, agad silang mamamatay sa mga lansangan. Pero hindi sila nang ahas na magsimula rito sa Black Moon Tower, lahat sila ay umaalis na marumi. Mamamatay ba ang pag-alis sa Black Moon Tower? Medyo interesante, gusto kong makita kung paano ako haharapin ng mga gangster na ito. Kumurap si Ziaping at naglakad palayo sa Black Moon Tower. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang malawak na liwasan sa silangang bahagi ng Black Moon Tower. Pagkaalis niya sa liwasan, tuluyan na siyang wala sa saklaw ng impluwensya ng Black Moon Tower. Kahit paano ka magsimula, hindi ito papansinin ng mga puwersa sa Black Moon Tower. Sige, sa gilid ng plaza, agad na nakita ni Ziaping ang maraming gangster na nakatingin sa labas, nakatitig sa sarili na parang isang gutom na lobo. Nang magkaroon siya ng gana na lumabas, agad siyang titingin. Ang hangin ay puno ng lamig, at ito ay labis na pinipigilan. Nahihiyang humakbang paarap si Ziaping at kalahati ng paa ay tinawid ang gilid ng parisukat ng walang pag-aalinlangan. Boom! Bigla, sa sandaling ito, sa isang malayong mataas na gusali, isang kakilakilabot na bala ng sniper ang agad na pinaputok, pumutok sa hangin, sumipol, at ilang hininga ang tumama sa ulo ni Ziaping na may kakilakilabot na kapangyarihan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, kumalat ang kapangyarihang pangkaisipan ni Ziaping sa buong katawan. Naramdaman na ng katawan ang krisis ng maaga, at ang kanyang katawan ay kumislap, gumalaw ng 2 o 3 hakbang pakaliwa at gumalaw ng ilang metro. Dumaan lang ang bala at sandaling tumama sa lupa, at agad na sumabog ang isang malalim na hukay na may diametrong mahigit 10 sentimetro. Tumilapon ang grabo at nanginag ang lupa, na nagdulot ng nakasisilaw na kislap. Natigilan ang mga tao sa kanilang paligid. Napakasama ng isang sniper na iyon. Sa totoo lang, nang sandaling lumabas si Ziaping, pinatay niya ang mamamatay tao. Siya ay walang seremonya at mabangis. Ito ang malinaw na gusto ko para kay Ziaping. Ano? Gayunpaman, nadama ni Ziaping na ang banta ng kamatayan ay hindi pa naaalis. Mayroong 5 o 6 na kakilakilabot na daloy ng hangin sa hangin, at 5 o 6 na bala ng sniper ang pumutok at umalangaw-ngaw. Kahit na nagretiro na si Ziaping sa plaza, hindi pa rin siya pinakawala ng mga lihim na sniper, sinusubukang samantalahin ang pagkakataong ito, pinasabog ang kanyang ulo gamit ang isang bala. Kamao ng ahas na parang baliw na sayaw ng ahas. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Ziaping ay tila naging sawa, malambot at walang kapantay, na parang walang buto, nakabaluktot sa hangin, nagbabago sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo. At ang 5 o 6 na bala na ito ay nagkataong nasa sandaling ito, kinukuskus ang katawan ni Ziaping noon, humahampas sa sahig na marmol, sumisigaw ng ilang beses, agad na lumitaw ang ilang mga lubak sa lupa, nanginginig ang lupa, ang mga bato ay nagtalsikan, ang mga sampal ay tumutunog. Mas lalong natigilan ang ilan. Kinikilabutan sila nang makita ang 5 o 6 na bala na ito, at direktang tumatama ang mga ito sa lupa ng 2 o 3 metro. Kahit na nasa matibay na posisyon ng militar ang baril, tinatayang sesabog ang bangkay, at walang bangkay. Si Liu Lai ito. Tumangala si Ziaping at biglang naramdaman na ang pinakamataas na palapag ng isang ordinaryong gusali sa di kalayuan ay mga 7 o 8 palapag ang taas. Isang binata ang nakatayo sa pinakamataas na palapag at tila nanunuya at tumingin mula sa langit, habang pinagmamasdan ang isang pares ng malisyoso. Ang mga mata ay puno ng buhok. Ang binata na ito ay si Liu Lai, at nakatayo siya sa tabi ng 2 o 3 itim na lalaki, may hawak na sniper rifle. Malinaw na binaril lang ng 3 lalaki ang kanilang mga sarili at sinubukang patayin si Ziaping. Sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay. Nako, hindi ba talaga siya pinatay? Mukhang hindi komportable si Liu Lai. Sa simula ay gusto niyang samantalahin ang intensyon ng batang ito, kaya agad niyang inutusan ang sniper na barilin at patayin ang bata, para tuluyang maalis ang gulo. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang magiging tugon ng lalaking ito. Kahit nasa biglaang pag-atake, naiiwasan pa rin niya ang atake ng pag-snip at pag-rush. Masasabi lamang na isang henyo ang kayang makapasa sa pagsubok na bangungot. Tila hindi ganoon kadali ang pumatay ng ganito. Tama na, maglalakas loob akong gawin ito sa loob ng saklaw ng Black Moon Tower. Ang **** na organisasyong ito ng prinsipe ay talagang labag sa batas. Maraming tao ang palihim na nagulat, kahit nakalalabas lang ni Ziaping sa saklaw ng kalahating hakbang, ito talaga ang itinuturing na globo ng impluwensya ng Black Moon Tower. Gayunpaman, naglakas loob itong si Liu Lai na mag-utos kay Ziaping, ngunit naiisip ko na ang pagiging masungit ni Liu Lai ay sadyang walang prinsipyo.
Boom! Bigla, sa oras na ito, may narinig na mekanikal na tunog sa ibabaw ng plaza. Babala, gawin mo ito sa Black Moon Tower, pumatay ng inosente. Agad na nanginig ang buong tore, at ang dulo ng tore ay sumabog kasabay ng isang nakapangangilabot na lilang kulog, na nagtataglay ng matinding enerhiya. Sa isang kisap mata, ito ay bumagsak mula sa mataas na lugar. Hoy! Ang mga lilang kulog na ito ay napakabilis, binombo ng may bilis ng kidlat, at pinaputukan ang mga sniper. Tila may pagsabog ng pagkasunog sa hangin sa sandaling ito. Liu Xiao, tumakbo ka. Nang makita ito, labis na natakot si Liu Lai kaya't namutla ang kanyang mukha, at napaupo siya ng tuluyan. Agad siyang inaksyonan ng isang 6 na araw na pinuno ng militar. Dahil sa pagkailang, agad niyang sinunggaban si Liu Lai at agad na tumalon mula sa pinakamataas na palapag ng gusali, napakabilis, tulad ng pagkahuli ng agila sa manok, kasabay ng malakas na agos ng hangin, tumalon pababa. Dagdugdog, mahigit 100 lilang kulog ang humahampas, parang isang pambobomba ng missile, na may kakilakilabot na lakas. Ilang sniper gunmen sa pinakamataas na palapag, pati na rin ang ilang miyembro ng ***** organization, hindi sila nakasagot. Sandali lang, binombo sila ng lilang kulog. Kasabay ng isang malakas na putok, ang mga miyembro ng organisasyong may dugo ay agad na naging isang ***** na hamog, patay na walang buong katawan, at maging ang buong gusali ay nawasak ng lilang kulog at naging pulbos. Nang mawala ang lilang kulog, nawala na rin ang 7-8 palapag na gusali. Mayroong isang kakilakilabot at malalim na hukay sa orihinal na lugar. Gumuho ito ng mahigit 10 metro at daan-daang metro ang diametro. Mukhang itim at malalim ito at naglalabas ng kakilakilabot na pagkawasak. Ito, si Liu Lai, na pinalad na nakatakas sa kanyang buhay, at ang 6 na araw na master ng martial arts scene ay makikitang natigilan at nag-aalala. Kung mahuhuli sila, malamang nasusundan nila ang mga yapak ng mga miyembro ng ***** organization. Mabuti na lang at naramdaman ko ang panganib sa tamang oras, kaya mabilis akong nakatakas at bumagsak sa lupa sa tabi nito, kung hindi ay tiyak na mamamatay ito. Namangha rin ang ibang mga gangster. Ito ang kapangyarihan ng Black Moon Tower. Mamamatay ang sinumang maglakas loob na lumabag sa mga patakaran dito, kahit na ito ay isang ***** na organisasyon. Magaling. Nang makita ang eksenang ito, palihim ding hinangaan si Xia Ping. Alam din niya na ang tore ng itim na buwan ay hindi lamang isang tore ng mga pagsubok. Mayroon din itong mga pambihirang sandatang malupit. Kapag ginamit, maaari nitong patayin ang bansa at wasakin. Sinasabing kapag ang kapangyarihan ng Black Moon Tower ay ganap na nagamit, maaari pa nitong patayin ang hari. Sa makatuwid, ang mga patakaran ng Black Moon Tower ay napakahigpit, walang sinuman ang nangangahas na lumabag dito, dahil ang malupit na puwersang ito ay hindi nangangailangan ng mga bodyguard na ito sa Black Moon Tower para bumaril. Kapag natukoy na ito ng Black Moon Tower bilang isang kaaway, o sisirain ang mga patakaran dito, agad itong papatay. Hanggat nasa saklaw ito ng Black Moon City, hindi ito kailanman makakatakas. Hindi talaga marunong mag-high itong si Liu Lai. Oo nga, akala ko isa akong hand, at kaya kong maging wild sa Black Moon Tower. Masyado akong self-sufficient. Mabuti na lang at hindi niya ito pinaputukan, kaya ang atake ng Black Moon Tower ay hindi sa kanya nakatutok. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya, at hindi siya ililigtas ng kanyang ama. Ayokong isipin na ganoon tayo kabanggas at kalupit, wala tayong kasamaan, hindi tayo nangangahas na gawin ito sa Black Moon Tower. Ano sa tingin mo ito? Kung sinuswerte ka, hindi ka mamamatay. Masyado pa itong bata, wala pa akong kinakain na malaking pagkalugi. Nang makita ang eksenang ito, ang ibang mga karakter sa ilalim ng lupa ay napangisi rin, at nakakapanghamak na tingnan ang mga kamay ng prinsipe na si Liu Lai, iniisip na ang taong ito ay masyadong mayabang, mas tanga pa. Ang dahilan kung bakit napakayaman ng buong Black Moon City ay dahil sa pagkakaroon ng Black Moon Tower. Hindi lamang ito dahil mayroon itong espasyo para sa simulasyon ng martial arts, kundi dahil mayroon din itong malupit na puwersa. Kapag nagamit na ito, ang kapangyarihang maaaring gamitin ay talagang hindi maisip. Ito ay isang sandatang sci-fi na lumalampas sa panahon. Masasabing ang kaligtasan ng buong Black Moon City ay protektado ng toreng ito ng itim na buwan. Ang saklaw ng pag-atake nito ay mahigit 1,000 milya, at ang kalaban ay sinubukang tumakas ng tumakas. Bago yun, nakatakas sina Liu Lai at ang mga 6 na araw na master ng martial arts. Hindi sila ang mga taong tanging matitigas na bagay lamang ang bumaril, kaya hindi sila tinarget ng Black Moon Tower. Napatay ang mga sniper. Kung hindi, dapat mamatay sina Liu Lai at ang iba pa. Nakamumuhi, halos patay na si Liu Lai. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin ang bata, pero sino ba naman ang mag-aakala na hindi niya ito napatay ngayon, pero marami rin siyang nawalang mga piling tao. Naipasa na ang bagay na ito, at hindi ko alam kung paano ako masisisi ng aking ama. Wala nang mas malas pa kaysa rito. Mukhang ligtas ako sa impluensya ng Black Moon Tower, walang nang ahas na gawin yun sa akin. Hinawakan ni Xia Ping ang kanyang baba, kumislap ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ng mga gangster sa paligid niya.
Hoy! Gayunpaman, hindi siya nanatili sa dating lugar, kundi pumunta sa kabilang direksyon ng plaza upang tingnan kung may daan palabas ng Black Moon City mula sa ibang mga lugar. Ngunit pagkatapos ng isang pabalik-balik na paglilibot sa Black Moon Tower, natagpuan ni Zia Ping ang kanyang sarili na lubos na napapaligiran. Mapa Times Square man sa silangan, madidilim na eskinita sa kanluran, matataas na gusali sa timog, at mga bar at kalye sa hilaga, lahat ng ito ay binabantayan ng mga organisasyon ng Black Moon Tower. Talagang hindi ito mapipigilan. Kapag nang ahas si Zia Ping na umalis sa Black Moon Tower, agad siyang kukubkuban at hindi makakahanap ng anumang puwang. Ang mga organisasyong ito ng mga lihim na mundo ay nasa ilalim ng dugo. Kumurap ang mga mata ni Zia Ping. Matapos maghanap ng bilog sa paligid, natuklasan niya na mayroong hindi bababa sa 10,000 gangster na nagbabantay sa kanya, nakatumbas ng isang leyon. Malinaw na, para mabantayan ang kanyang sarili at hindi siya palihim na makaalis sa Black Moon Tower, ginagawa ng mga organisasyong ito sa ilalim ng lupa ang kanilang makakaya, kahit na gustong lumipad palabas ng isang langaw, makikilala sila. Hindi sumipot ang tigre, trituhin ninyo ako na parang ang may sakit. Nang makita ang mga walang prinsipyong gangster na ito, na tinatrato siya na parang matabang tupa, nakaramdam si Zia Ping ng labis na pagkailang. Sa totoo lang, kung gusto niya talagang umalis, madali lang naman. Hanggat makukuha mo ang invisible na si Dan, itatago mo ang hininga mo at ang katawan mo ay hindi makikita. Naniniwala ako na mahahanap ng mga gangster na ito ang kinaroroonan niya kahit na mas malakas pa sila. Gayunpaman, hindi siya magaling. Kung aalis siya sa ganoong kapadyak na paraan, natatakot siya sa grupong ito ng mga tauhan sa ilalim ng lupa. Sumusuko na siya. Hindi niya kayang lunukan ang hiningang ito. Medyo interesante. Gusto mo bang palibutan ako sa gilid ng Black Moon Tower at harangan ako sa lugar na ito? Kung gayon, magsaya tayo. Nagpakita ng kaunting lamig ang mga mata ni Zia Ping, at matapos mabasa ang nakapalibot na kapaligiran, bumalik siyang muli sa loob ng Black Moon Tower. Napagdesisyonan na niyang pansamantalang tumira sa gilid ng Black Moon Tower. Sa katunayan, ang ikalawang palapag ng Black Moon Tower ay mayroon ding silid na katulad ng isang hotel, na nagbibigay ng tuluyan, pagkain, at iba pa, ngunit ang presyo ay napakamahal, at nangangailangan ito ng 30,000 federal na barya kada gabi. Hindi ito kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang mga ordinaryong mandirigma ay hindi titira sa Black Moon Tower, kundi hahanap ng isang ordinaryong hotel na malapit para matuluyan. Pero ngayon, hindi na maaaring umalis si Zia Ping sa Black Moon Tower, at tanging ang silid na lamang ang nakatira rito. Bumalik na ang ilang na ito. Mukhang pansamantala itong nilayon para tirhan sa Black Moon Tower. Paano kung hindi ako bumalik? Para bang umalis sa labas at hanapin ang kamatayan? Sa katunayan, ngayon ang mga puwersang pangkalsada ng mga itim sa buong Black Moon City, kabilang ang organisasyon ng mga kamay ng dugo, ang kumpanya ng mga itim na oso, ang LTTE, at ang organisasyon ng mga makamandag na lobo, at iba pa, ang siyang pinakamalupit na organisasyon sa ilalim ng lupa sa Black Moon City, lahat ay nakatitig sa kanya, inilalatag ang mga lambat, kapag nakawalan na sila, mamamatay ako agad ng walang libingan. Ang asawang lalaki ay nagkasala ng kawalang kasalanan. Sa katunayan, hanggat isinusuko niya ang mga kayamanang ito at hinihingi ang basbas ng isang organisasyon ng ilalim ng lupa, walang magiging problema sa seguridad. Biro lang, pwede itong maging sekretong panloloko ng hari, siyam na beses payuandan, mas mahalaga ang mga kayamanang ito, hindi mo alam. Sino ba ang handang ibigay ang mga kayamanang ito, hindi ba't katangahan iyon? Kung hindi mo ibibigay, mamamatay ka sa huli. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa buhay mo? Hindi naman ibig sabihin na mamamatay ka. Swerte mo na ang ganitong kalokohan, at baka magkaroon ka pa ng pagkakataon. Panahon na para maghintay, pero sa tingin ko pa rin ay wala ng pag-asa na manalo dito, buhay na puno ito ng siyam na tao. Totoo ngang napakalakas ng batang ito, usapin lamang ito ng martial arts, at ang mga malalakas sa ilalim ng lupa ay parang mga ulap, ang tatlo ay nasa militar, at lahat ay nasa apat na kalangitan. Talaga, ang hindi pagsuko, ang hindi paghingi ng awa ay kamatayan. Kita-kita, lahat ay nag-uusap, umiling at bamantong hininga, pakiramdam ko ay hindi magandang katapusan ng batang ito, kahit na medyo may pera ang lalaking ito, marahil ay may pinagmulan pa rin sa kanyang bayan. Pero pagdating mo sa Black Moon City, ang tinatawag na background ay parang utot, at walang mag-aalaga. At lahat ng mga putok na ito ay mga gangster, desperado, na matatakot sa iyong banta. Kawili-wili. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kamera, nakita rin ni Gupang ang eksenang ito, ang kanyang mukha ay bahagyang ngumiti. Ngayon, lahat ng panig ay napapalibutan ng mga tao, walang puwang. Mayroon pang grupo ng mga kapangyarihang militar ng mga puwersang ito sa ilalim ng lupa. Isa lamang itong desperadong sitwasyon. Hindi ko alam kung paano nakaalis ang batang ito sa problemang ito. Interesado siya, dahil nakita niya na tila kalmado si Zia Ping, hindi natatakot, hindi alam kung may lihim na kamay sa likuran, o ang mga kabataan ay ignorante at walang takot. Nagpa siya si Zia Ping na pansamantalang manirahan sa Black Moon Tower, at natural lang na hindi ito pagsasayang ng oras dito. Tutal, ang Black Moon Tower ay isa pa ring trial tower. Maraming pasilidad sa pagsasanay dito. Maaari mo ring gamitin ang martial arts simulation space dito upang labanan ang mga makapangyarihang martial arts strongmen,
labanan ang iba't ibang kakilakilabot na halimaw, at matuto mula sa karanasan sa martial arts. Masasabing isa itong mahusay na base ng pagsasanay. Kaya naman, sinimulan ni Xiaping ang isang mahirap na pagsasanay sa Black Moon Tower, patuloy na hinahasa ang kanyang sariling martial arts. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang mga gangster na responsable sa pagsubaybay kay Xiaping ay nalulumbay, at ang oras ng linggo ay malapit ng lumipas. Nako, kailan pa umalis ang batang ito sa Black Moon Tower? Isang gangster ang labis na nalulumbay. Nanatili sila sa paligid ng Black Moon Tower ng isang linggo. Palagi silang nakatitig sa Black Moon Tower. Natatakot silang makatakas kung hindi nila ito bibigyang pansin. Wala silang pakialam kahit isang sandali, at ang kanilang mga kaba ay naninikip. Masasabing ngayong linggo, bawat isa sa kanila ay may pares ng mga mata na parang panda, matinding kakulangan sa tulog, hindi alam kung gaano kahirap, hindi na nila matiis. Kung hindi sila gaanong karami, pwede pa rin silang mahulog ng 3 shift, at baka pagod na sila. Oo nga, 1 linggo na ang nakalipas. May gumagalaw ba para sa batang ito? Galit na galit talaga ako sa Black Moon Tower. Paano siya naglakas loob na lumabas? Ang dami nating mga gangster na nakastay dito, takot silang takutin ang walang hiya. Hindi, kung hindi siya lalabas buong buhay niya, kailangan pa ba tayong maghintay sa lugar na ito para sa pag-aaksaya ng oras? Nakakasiguro ako, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa Black Moon Tower. Imposible iyon. Ang bayad sa akomodasyon para sa isang gabi ay 30,000 federal na dolyar. Sino ang maaaring manatili habang buhay? Isang grupo ng mga tauhan sa mundo ng mga patay ang galit na halos patay na. Gusto lang nilang patayin agad si Xiaping at kunin ang mga kayamanan sa kanyang katawan para tuluyang matapos ang misyon. Pero hindi lumalabas ang kabilang partido, wala silang paraan. Ang problema ay bago pa siya kumita ng 400 milyong federal na dolyar, kasama ang sarili niyang pera, ang batang ito ay kayang tumira sa tore ng itim na buwan nang hindi bababa sa 10 taon, nang walang kahirap-hirap. May ilang tao na nalulumbay, sinasabi ang malupit na katotohanan ito. Ang lalong nagpapadismaya sa kanila ay 8 bilyong yuan lang ang nabubunyag na kayamanan, at ang iba pang kayamanan na hindi pa naipapakita ay mas nakababahala. Kahit na atubili akong aminin na tinatayang handa ang bata, maaari pa rin akong tumira sa Black Moon Tower habang buhay. Nay, ang sarap magkaroon ng pera. Kung may pera ka, ang dami mo namang masasayang. Masyadong hindi makatuwiran. Nako, kung may ganyan kang pera, huwag mo ibigay sa akin, bakit hindi mo pandohan ang kawawang mga multo natin? Sa totoo lang, ang pinakakinaiinisan ni Lauzi ay ang mga mayayaman, na gumugugol ng buong araw sa alak, swimming pool, karne, at kagubatan. Magkakaroon ng mga pagkakataon sa kabilang buhay, at si Lauzi ay dapat maging isang mayamang tao. Maraming gangster ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin, kahit na hindi sila nagkakasundo, ngunit ang mga kayamanan ni Xiaping ay masyadong kaakit-akit, hindi sila maaaring sumuko ng ganito, kailangan nilang patuloy na subaybayan. Sa nakaraang linggo, si Xiaping ay nag-ensayo pa rin ng husto sa Black Moon Tower at namuhay sa isang 3-point line. Minsan, para makahanap ng punto ng pagpapasigla, sinasadya niyang lumapit sa gilid ng Black Moon Tower at pinukaw ang nerbiyos ng mga gangster na ito, ngunit hindi sila maaaring lumabas at hayaan silang walang magawa. Tutal, hindi naman nang ahas ang mga taong ito na gawin ito sa Black Moon Tower. Lahat sila ay nang ahas na magpangilabot. Bago ang pagkamatay ng ilang sniper, malinaw silang nasaksihan. Walang hiya kang basura, lumabas ka, may isang uri na lalabas, may isang uri ng labanan sa amin sa loob ng 300 rounds, huwag kang manatili sa tore ng itim na buwan bilang isang pagong, interesante bang makipaglaro sa mga tao dito buong araw? Interesante. Isang gangster ang bumantong hininga sa langit at bumantong hininga sa galit. Buong araw siyang natulala sa lalaking ******, dahilan para hindi sila makapagpahinga. Tutal, isang malaking ideya, baka nakatakas lang ang batang ito, hindi lang talaga sila naglakas loob na ipikit ang kanilang mga mata. Ang kaparangan na ito ay isa lamang mahiyain na uri, duwag, at alakdan. Alam kong natatakot akong lumabas sa Black Moon Tower. Wala siyang lakas ng loob na makipaglaban sa amin. Noong mga araw ng pagpatay, sukdulan ang kanyang kawalang hiyaan. Minsan hindi natutulog ang ***** sa kalagitnaan ng gabi. Sa totoo lang, tumakbo siya palabas at sinabihan kaming umihi. Winasak ko siya sa mukha. Kailangan ko pa rin siyang umihi kapag umihi ako. Kapag bagay kami. Ang pinaka nakakahiya naman ay ang couple na to. Mahilig din akong samantalahin ang ating pahinga, kumakatok at tumutugtog ng tambol, at sumisigaw pa. Diyos ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganito kahindi nais na kanta sa tanang buhay ko, isa lang itong makinang lagari. Gusto kong gamitin ang maliit na paraan na ito para kabahan tayo, at pareho lang ang kakayahan ng batang ito. Habang mas kinakabahan, mas lumalabas ang diwa ng kanyang kasab-ikan na umalis. Nakikita ko, nagmamadaling umalis ang babaeng ito, kung hindi ay hindi ito gaanong balisa, gagamit ng napakaraming maliliit na paraan. Sigurado ito, kahit na mayroon siyang sapat na pera para manatili sa Black Moon Tower habang buhay, hindi ibig sabihin na gusto niya talagang manatili roon habang buhay. Palaging may oras para magmakaawa siya. Maraming gangster ang makasalanan at nagsasabing gagawin nila ang lahat ng makakaya para humingi ng awa, at tiyak na gagawin nila ang lahat para kumita.
Kung hindi, paano mo mababayaran ang kabutihang loob na ibinigay ng mga ***** na ito nitong mga nakaraang araw? Lumipas ang isa pang linggo, nagpa-practice pa rin si Ziaping sa gilid ng Black Moon Tower, at paminsan-minsan ay lumalabas upang makipaglaro sa mga gangster na ito, ngunit pagkatapos ng 2 o 3 linggo, matagal nang nasasanay ang mga taong ito. Sige, alam mo naman ang maliliit na bagay na yan, hindi na dapat banggitin pa. Isa itong sampal sa gitna, hinihintay ko ang lalaking ito na magmakaawa. Sinasabing ang ***** na ito ay nakagawa ng siyam na pagliko kay Yuandan, Sus Mariosep, isang napakahusay na gamot ang nainom niya, at dumanas tayo ng malaking pagkalugi. Mukhang ang sikreto lang ng hari ang makukuha natin. Takot ako sa utot, alam ko ang isang siyentipikong pagbabawal sa pagpino ng dugo. Kunin mo lang ang batang ito at patuluin ang lahat ng laman at dugo sa kanya. Maaari mo pa ring kunin ang mga gamot na nabanggit, at ang epekto ay ilang puntos lamang. Nako, hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ang ganitong uri ng pagbabawal, talagang kamangha-mangha. Oy, kung hindi lang dahil sa pagkakaalam ko sa pagbabawal na ito, gusto talaga ito ng federal na pamahalaan, at iyon ang parusang kamatayan. Hindi ako palihim na papasok sa multo ng Black Moon City. Isang grupo ng mga taong nasa ilalim ng lupa ang nag-uusap. Sanay na sila sa ganitong pagmamanman. Minsan lumalabas ang mga tomboy sa gabi para yayain silang bumangon at umihi, paminsan-minsan ay sumisigaw at kumakanta, at hindi sila pinapansin. Lahat sila ay nagtatakip ng kanilang mga tainga, at wala silang naririnig. Lumipas na ang panahon at 2 linggo na ang nakalipas. Sa ngayon, si Ziaping ay nasa Black Moon Tower ng 4 o 5 linggo, at ang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo ay mahigit 1 linggo na lamang. Malapit na ang oras na para umalis sa Black Moon City. Sa isang saradong silid pagsasanay ng Black Moon Tower, umupo si Ziaping Pan sa lupa, idinilat ang kanyang mga mata, nagpapakita ng kaunting lamig, at mayroong isang nakapangangilabot na momentum sa kanyang katawan. Dagdugdog. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ziaping ang tunay na momentum ng mga meridian ng kanyang katawan, na parang ang mga ilog at ilog ay karaniwang marahas, at binasag nila ang pangalawang butas. Ang martial arts ay 2 langit. Pagkatapos ng mahigit 1 buwang pagsasanay, at ininom niya ang pinakamahusay na gamot, ang Jiushuan Peiyuandan, sa wakas ay na-upgrade niya ang kanyang cultivation sa tugatog, hanggang sa 2 punto, at na-promote sa 2 araw ng militar. Sa wakas ay na-promote na rin ako. Mahigit 1 buwan nang naghihintay si Ziaping sa Black Moon Tower, hindi nag-aksaya ng oras, ginagamit ang mga pasilidad dito para mas lalong mapahusay ang kanyang martial arts. Iwinagayway niya ang kanyang kamao at naramdaman ang lakas ng kanyang katawan. Tila bawat pulgada ng kanyang kalamnan ay puno ng mayamang enerhiya, at isang suntok lamang ang sesabog. Ayokong maging isang 2-day martial artist. Doble rin ang dami ng nakakainis na bagay. Pinisil ni Ziaping ang kanyang kamao at napapikit. Pagkatapos ng pangalawang butas, naramdaman niya ang bigat ng kanyang katawan. Marami na akong nawala. Sa mundo ng militar, sa tuwing mapopromote ka sa langit, magbubukas ka ng butas, at ang bawat butas ay maaaring maglaman ng maraming nakakainis na bagay, na lalong magpapatibay sa mandirigma. Masasabing ang bawat isa sa iba't ibang kalagayan ng militar ay ibang-iba, at ang bilang ng mga nakakainis na bagay ay hindi maihahambing sa bilang ng mga mababang ranggong militar. Boom! Biglang tumayo si Ziaping ng matatag at tumindig sa ere. Para itong isang suntok sa di kalayuan. Ang training room ay 20 metro ang layo at mayroong isang eskultura na bato ng kalahating tao. Isang kalabog, gumalaw ang hangin, namuo ang daloy ng hangin, at ang kapangyarihan ng katatakutan ay sumabog sa isang iglap. Agad na sumabog ang eskulturang bato na ito at naging isang tumpok ng mga piraso ng bato, habang lumalangit-ngit. Noong nasa militar siya, kaya niyang patayin ang kalaban sa layong 10 metro. Nang ma-promote siya sa 2 langit, kaya niyang patayin ang kalaban sa layong 20 metro. Mabuti na lang at may siyam na turno si Peiyuandan, kung hindi ay hindi ako mapopromote sa pangalawang pwesto sa militar. Bahagyang ngumiti si Ziaping, at gustong magsimula ng pangalawang punto, na nangailangan ng maraming pang-iinis. Dapat nating malaman na ang isang ordinaryong mandirigma ay kailangang dumaan sa ilang taon, higupin ang aura ng langit at lupa, at palakasin ang nakakapangilabot na katawan. Saka lamang magkakaroon ng pag-asa na magbukas ng pangalawang butas, at napakahirap ng pagsasanay. Gayunpaman, si Ziaping ay gumamit ng siyam na turno ni Peiyuandan, na biglang nagpalaki sa kanyang nakakainis na katawan, nagpahusay sa kanyang potensyal, nakapagtipid sa kanyang mga taon ng oras sa paglilinang, at nagbigay daan sa kanya upang makalusot sa militar. Ito ang papel ng pinakamahusay na mga halamang gamot, kaya naman hindi mabilang na mga sundalo ang hinahangaan. Bukod dito, ang siyam na turn na Peiyuandan ay mas mahiwaga, na may napakalaki at matinding lakas. Ang mga gayuma na ito ay nakatago sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Ziaping, nakatago, at unti-unting nagpapabuti sa kanyang potensyal sa katawan habang patuloy siyang nagsasanay. Subukan mo ang kapangyarihan ng hakbang ni Pang Pang na natutunan ko kamakailan. Ngayong buwan, gumastos din si Ziaping ng 20,000 hate values para matutunan ang mga king level cheat na ito. Dahil kulang lang siya sa isang malakas na footwork cheat, sa pagkakataong ito ay ibinigay ang Black Moon Tower, isa lamang itong nahuhulog na pay sa langit.
Nakita ko ang katawan ni Xia Ping na puno ng takot, ang rumaragas ang hangin, ang daloy ng hangin, ang tunog ng sipol, ang kanyang mga paa, likod at iba pa, isang pares ng malinaw at totoong mga pakpak. Isang putok, nakita ko ng marahan ang tunay na pakpak ng himpapawid na ito, agad na nagdulot ng isang kakilakilabot na propulsyon, at nawala si Xia Ping sa parehong lugar, lumitaw sa lugar na 30 metro ang layo. Hoy! Kung may nakatayo sa training room na ito, hindi ito lubos na maintindihan, dahil maraming litrato ni Xia Ping sa training room. Ito ang imahe ng mata na hindi kayang sabayan ang bilis na ito. Dahil sa pagkailang, biglang huminto si Xia Ping at lumitaw sa gitna ng training room. Sa pagkakataong ito, unti-unting nawala ang anino sa paligid ng training room, at tumigil ang daloy ng hangin. Nang magsimula si Pang Pang sa hangin, lumipad siya ng 70,000 milya. Nagliwanag ang mga mata ni Xia Ping. Hanggang ngayon, kaunting balahibo pa lamang ni Pang Pang ang nalilikha niya. Ngunit ito lamang ang kaso, at ilang beses na rin itong pinabilis ang kanyang katawan. Isang hakbang pa lang ang kailangan para makalabas. Sa totoo lang, umaabot ito ng 12-dosenang metro. Napakabilis nito at hindi kayang sabayan ng isang ordinaryong mandirigma ang kakaibang bilis na ito. Ito ay isang yapak na nilikha sa pamamagitan ng paggaya sa sinaunang ***** na halimaw, si Pang Pang. Ito ay mayabang at arrogant, at maaari itong linangin sa isang malalim na lugar. Tinatayang maaari itong umabot ng 12-dosenang milya. Napakasulit pa para gumastos ng 20,000 na masasamang bagay para lang matutunan ang ganitong bilis. Hindi maiwasan ni Xia Ping na maramdaman na ang toring ito ng itim na buwan ay nagdulot ng maraming sorpreses sa kanyang sarili. Hindi lamang niya siya tinulungan na makaabot sa dualidad ng militar, kundi natutunan din niya ang isang banayad na hakbang, kaya naman lubos na napabuti ang kanyang bisa sa pakikipaglaban. Tinatayang kahit malakas siyang tao sa harap ng militar, kaya niyang lumaban at pumatay pa. Pagkalipas ng kalahating oras, magulo ang silid-aralan, at may mga bakas ng pagkasira sa lahat ng dako. May mga hukay at bitek sa graba, na parang winasak ng Tyrannosaurus. Pagkatapos ng panahong ito, sa wakas ay naunawaan ni Xia Ping ang bilis at lakas ng kanyang promosyon sa ikalawang mundo ng militar, at nagkamit ng mas malakas na lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng mahigit isang buwan, tinatayang naparalisa ko na ang mga puwersang iyon sa ilalim ng lupa, at medyo lumuwag na rin ang aking mga nerbiyos. Ngayon na ang oras para umalis sa Black Moon City. Naikuyom ni Xia Ping ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting lamig, matagal na nila akong ikinulong sa lugar ng Black Moon Tower. Kung hindi ko sila bibigyan ng malalim na aral, hindi ko malalaman kung gaano ako kalakas. Sa panahong ito, hindi lamang siya nag-eensayo ng mabuti, kundi pinagmamasdan din niya ang mga puwersa ng underworld na nakapalibot sa Black Moon Tower, pinagmamasdan ang kanilang mga kahinaan, at inaalam kung paano haharapin ang mga puwersang gangster na ito. Kahit para makakuha ng katalinuhan, gumugol din siya ng puot, bumili ng ilang hindi nakikitang daan, gumugol ng ilang araw upang galugarin ang kalapit na lokasyon, at ang lokasyon ng kapangyarihan ng mga karakter na ito sa ilalim ng mundo. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Xia Ping na 4 na pangunahing ganglang pala, mga organisasyong *****, mga kumpanya ng Black Bear, mga LTTE, at mga organisasyon ng Drug Wolf. Ang 4 na organisasyong ito ang tunay na pangunahing tauhan. Kung tungkol naman sa iba pang maliliit na gangster, hindi na ito dapat banggitin. Wala sa klimang iyon ang mga gustong mangisda sa magulong katubigan. Sa wakas, pagkatapos ng mahigit isang buwang paghahanda at pagpaplano, nakaisip siya ng paraan para lipulin ang mga gangster na ito. Pagkatapos ng nakaraan, inaasahang malinaw na maaalala ng mga karakter na ito ng itim na buwan sa Black Moon City ang mga kalungkutan ng araw na ito at ang mga taong hindi dapat masaktan. Organisasyon ng Dugo, Liu Lai. Hindi kita bibitawan sa pagkakataong ito. Malinaw na naaalala ni Xia Ping ang init ng ulo ni Liu Lai, noong nasa plaza siya malapit sa Black Moon Tower. Kung hindi siya tumugon, baka napatay na siya ng isa pang sniper. Kung hindi mo tuluyang maaalis itong si Liu Lai, hindi siya makatulog. Hoy! Nang maisip ito, pinakalma ni Xia Ping ang kanyang emosyon at mabilis na lumabas ng training room. Gabi na, isang 8 palapag na pinakamataas na palapag malapit sa Black Moon Tower. Sa oras na ito, isang malaking bilang ng mga elite ng Black Bear Company ang nakakulong sa tuktok ng gusali. Lahat sila ay nananatili sa lugar na ito at nangunguna sa buong sitwasyon. Kapag may nangyari, agad silang iPad adala. Ang mga elite na ito ang may pananagutan sa labanan. At ang ilan pang malalakas na tauhan ng martial arts, ang mga kumpanya ng itim na oso, na marami silang tauhan, ay nagpapatrolya sa paligid ng Black Moon Tower, binabantayan ang bawat galaw ni Xia Ping, sila ang pangunahing responsable sa pagpapadala ng impormasyon. Sa nakalipas na buwan, hindi pa nakakalabas ang bata sa Black Moon Tower. Mukhang kaya na niya talaga. Sabi ng isang gangster, hindi ko alam kung kaya niyang magtago sa Black Moon Tower. Gaano katagal? Tumatanguri ng ibang mga kumpanya ng Black Bear. Matapos ang isang buwang paghihintay, kahit na matyaga sila, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainis. Tutal, hindi naman sila maaaring gumugol ng maraming oras at lakas sa lugar na ito, at maaaring hindi naman maganda ang resulta. Kahit makuha nila ang 9 na beses na piyuandan at ang mga sekreto ng hari, tinatayang kailangan pa rin nilang makipagkompetensya sa ibang mga organisasyon.
Sa oras na iyon, dapat mayroong isang kamatayan at isang pinsala. Sumanghal si Superintendent Diane, isang buwan man o isang taon, hanggat hindi pa lumalabas ang bata sa Black Moon Tower, kailangan natin siyang bantayan at hindi natin dapat hayaang makatakas. Iyan ang sikreto ng mundo ng hari. Ito ay tumutukoy sa asensya ng martial arts. Ito ay isang kayamanan na hindi mabibili ng pera. Hanggat makukuha natin ang mahalagang manlolokong ito, may pag-asa pa tayo kahit ma-promote pa tayo sa martial arts. Itanong mo, bukod sa pagkakataong ito, mayroon pa ba tayong ibang paraan para makuha ang mga sikreto ng hari? Mabigat ang tono niya, puno ng kamahalan ang mga mata niya, nakatitig sa karamihan, ipinapakita ang pagkukumpuni ng Sixth Heaven of the Warrior, kahit sa Black Bear Company, ang lakas niya ay maaaring makapasok sa top 10. Tulad ng pagkukumpuni ng militar, Jiu Shangtian, tanging ang pinuno ng organisasyon lamang ang maaaring maging, ang ibang tao ay hindi maaaring tumugma. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi tumango ang mga nakapalibot na gangster. Totoo nga, napakahalaga ng mga sikreto ng hari, kahit sa mga malupit na organisasyon ng martial arts, ang mga ito ay mga lihim na kayamanan din. Gaya ng mga gangster na katulad nila, panaginip lang din iyon. At kapag na-promote na ito sa teritoryo ng martial arts, isa lamang itong hakbang sa kalangitan, maging isang master ng pangkalahatang antas ng karakter, hindi alam kung gaano kataas ang katayuan, maaari itong maging isang malakas na master ng maraming military masters, magkaroon ng lakas upang buksan ang paaralan. Ang pagsali sa isang organisasyon ng casual ay magiging isang mainit na figure ng organisasyon. Kahit ang mga orihinal na krimen ay maaaring burahin ng mga organisasyong iyon at maging malilinaw at puting tao. Maaari silang lumitaw sa ibang mga lungsod sa Yanwangshing. Hindi na parang isang bilangguan dati, maaari na lamang manatili sa Black Moon City. Ito lang talaga ang pangarap nila sa buhay. Kaya, kahit na plano niyang manatili sa Black Moon Tower ng 1 taon o kahit 10 taon. Ngumisi si Dion, kailangan natin siyang titigan, at tiyak na hindi natin siya maaaring hayaang makatakas. Tama, akala ng bata na pagkatapos ng 1 buwan, magiging matyaga na tayo, panaginip lang pala ito. Hindi alam ng lalaking iyon kung gaano kahalaga ang mga sikreto ng hari. Para makuha ang isang manloloko, handa kaming magbayad ng kahit anong halaga at maghintay ng ilang buwan. Kung hindi mo isusuko ang mga mandiraya ng hari, mamamatay ang bata, wala kang masasabi. At ang lalaking iyon ay malamang na ang mamamatay tao na nagpasabog sa gusali ng Black Bear Company natin dati, at dahil dito, hindi natin siya maaaring pakawalan. Isang grupo ng mga kumpanya ng itim na oso ang mahusay na sumigaw, at bawat isa sa kanila ay nagbuga ng isang kakilakilabot na pagkasakal. Hindi naman masama, tuwang-tuwa si Diane sa naging sigla niya ngayon. Kung makawala ang asterisk dahil nadismaya ang mga tao nila, maaari nilang palampasin ang isang minsanang pagkakataon sa buhay. Supervisor, takeaway. May tumawag kay Shu Dao. Sa oras na ito, may 5 o 6 na tao na pumapasok mula sa labas. Lahat sila ay may dalang pulang dekalidad at magagandang lunchbox, at lahat sila ay palihim na pumasok. Ito ay mga masasarap na pagkain galing sa mga 5-star hotel. Nilulunok ng mga kumpanya ng itim na oso ang kanilang mga lunok at sumisigaw ang kanilang mga tiyan. Nanatili sila sa lugar na ito ng mga multo ng napakatagal, hindi sila makagalaw ng kalahating minuto. Ang tanging kasiyahan ay ang kumain ng masasarap na pagkain. Halika rito, kumain ka muna, at saka mo sabihin, oo nga pala, nagtatago siguro ang bata sa Black Moon Tower ngayon, nagsasaya sa malaking kainan, at hindi natin pwedeng tretuhin ng masama ang sarili natin. Bati ng isang kalbong ulo. Hoy! Isang lunchbox ang binuksan at inilagay sa harap ng lahat, agad na inilalantad ang karne ng itim na oso, karne ng ahas, karne ng leopardo ng apoy, karne ng tigre ng yelo, at iba pa, na bawat isa ay ang pinakamodernong karne ng halimaw. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang nagtataglay ng pinakamataas na antas ng kasarapan, kundi nagtataglay din ng purong enerhiya. Malaki ang pakinabang ng mga ito sa paglinang ng militar. Ang pagkain ng isang kagat ay katumbas ng pagtitipid ng 4 o 5 araw na oras ng paglinang. Kung hindi dahil sa isang napakahalagang gawain, kung gusto mong manalo sa mga daye ng hari, ang kumpanya ng itim na oso ay hindi magiging mapagbigay, hayaan ang mga taong ito na kumain ng karne ng halimaw at magparami ng enerhiya araw-araw. Supervisor, kumain ka na. Lumapit ang isang kalbong lalaki at sinabi kay Diane ng may mapang-akit na tingin. Bilang pinakamataas na namamahala dito, kahit kumakain siya, siya ang unang kakain. Sige, tumango si Diane at kinuha ang isang lunchbox na siyang pinakamarangya at pinakahalatang sangkap, at nagsimulang kumain. Nakita rin ng iba ang kanilang mga kamay, at nagsusuka na sila. Matagal na silang hindi kumakain, at gutom na ang kanilang mga tiyan. Pagkatapos ng kalahating oras, busog na ako sa pagkain, at ang mukha ko ay namumula at may kantab. Napakasarap sa pakiramdam. Ano, biglang sumigaw ang isang kalbong lalaki, at pakiramdam niya ay parang nagliliyab ang kanyang tiyan, na parang sinakal siya ng espada. Natamba siya sa lupa at nagpagulong-gulong. Hindi niya napigil ang dumura ng dugo, ibinuhos ito sa lupa, ngunit ito ay itim, at kasabay nito ay lumikha ito ng isang umuugong na tunog at kinakalawang ang lupa. Nakalalasan, may lason itong takeaway. Isang gangster ang sumigaw at nataranta.
Imposible, maingat na sinuri ang takeout na ito. Imposibleng makamandag. Paano ito mangyayari? May mga taong hindi naniniwala, dahil sila ay mga gangster, at sila ay lubhang kaina-hinala. Sa harap ng mga aral na ito, kailangan nating dumaan sa isang serye ng mga pamamaraan ng inspection, at kapag wala tayong problema, kukunin natin ang mga ito at kakainin. Paano tayo magkakaroon ng problema? Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga taong kakatapos lang kumain ng takeaway ay sumigaw ng sumigaw, bumagsak sa lupa at gamulong, at ang mukha ay nabaluktot. Ito ay malinaw na nakalalasan at masakit. Naku, nakakuha tayo ng bitag, nalasan, at agad na ipinaalam sa headquarters. Isang gangster ang sumigaw ng malakas, at kumuha siya ng contactor mula sa kanyang katawan at akmang kokontaken na sana ang headquarters. Tumawag. Sa sandaling ito, isang itim na baitang ang bumaril, natigilan, at tumusok sa ulo ng karakter sa ilalim ng mundo, at agad na sumabog na parang pakwan, habang lumalangit-ngit. At dahan-daang bumagsak sa lupa ang katawan ng taong ito, nagtalsikan ng alikabok. Sus Mariosep, kaaway, kaaway. Sino ba yan? Sino ang gustong makipagtransaksyon sa kumpanya ko ng mga itim na oso? Nang makitang napakasama ng lalaki, pinasabog ang kanyang ulo, sumigaw ang isang grupo ng mga tao, at sila ay natakot ng husto. Naramdaman nila ang kakilakilabot na kamatayan ng hangin. Hoy! Sa paglipas ng panahon, inatake ang mga lason sa kanila. Kaagad, may 5 o 6 na mas mahihinang martial artist na sumigaw at bumagsak sa lupa, dumura ng itim na dugo at namatay agad. Kahit walang mga mandirigmang trahedya, nakaramdam sila ng matinding sakit sa kanilang mga tiyan, na parang sinakaw sila ng mga espada, na parang pinahirapan sila ng pinakamalupit sa mundo. Ang supervisor na si Diane ay dumanas din ng parehong sakit, namumutla ang kanyang mukha, pinagpapawisan ang kanyang noo, at nakayuko ang kanyang katawan. Hindi may kakaila na ang ganitong uri ng lason ay may totoong gas. Kaagad akong makikipag-ugnayan sa headquarters, sasabihin sa boss, hayaan siyang mag-higanti sa atin at mag-higanti sa atin. Isang gangster ang bumagsak sa lupa, sumisigaw ng desperado, at sumisigaw bago namatay. Agad na may ilang mga tao na gustong makabuo ng isang contactor at planong makipag-ugnayan sa ibang tao. Hoy! Sa isang kisap mata, 3 itim na sinag ang sumilay, pumupunit sa hangin, naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan, at agad na tumusok sa lalamunan ng 3 karakter sa ilalim ng mundo. Ilang beses na tumutunog, habang umaagos ang dugo sa lupa. Hawak-hawak nila ang kani-kanilang lalamunan, puno sila ng dugo, takot na takot ang kanilang mga mata, gusto nilang magsalita, pero tumutulo ang kanilang mga leeg, pero walang masabi. Nakakahiya, ang mga taong ito ay bumagsak sa lupa at namamatay na. Sus Mariosep, asong palihim na umaatake, ikaw ba yan? Nabigla at nagalit si Dayan, at ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Nilabanan niya ang matinding sakit mula sa katawan. Marahas na umatake ang buong pagkatao at nakaramdam siya ng lugar para magpadala ng nakatagong sandata. Boom! Bigla, sumuntok siya ng sumuntok, at siya ay napasigaw sa sigla. Ang malakas na pagtalsik ay bumulwak palabas at naglakad kayang sa loob ng 100 hakbang. Isang pader na semento sa harap ng gusali ang agad na nabasag, at isang malaking butas ang lumitaw, at ang usok ay gumugulong. Nakapanghihinang lumabas mula sa tambak ng graba ang isang figure. Kalmado siya at napapalibutan ng mga tao, kaya tiningnan niya ang grupo ng mga itim na oso at iba pa. Isang kaparangan ang batang ito. Agad na nakilala ng isang tao ang figure na biglang lumabas mula sa tambak ng graba at sumigaw sa takot. Imposible, kailan pa lumabas ang batang ito mula sa Black Moon Tower? Hindi naman siya nakatitig sa mga tao natin, lagi na lang siyang nakatitig sa akin. Hindi makapaniwala ang isa pang tao. Dapat mong malaman na ang kanilang mga tao ay hindi lamang nasa labas ng Black Moon Tower, kundi maging sa Black Moon Tower, maraming tao ang ipinadala upang tumitig sa batang ito, na sadyang hindi mapaghihiwalay. Pero ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang impormasyon. Nakakagulat na ang batang ito ay umalis na sa Black Moon Tower at nasa harap na nila ito. Paano nakalabas ang batang ito? Anong ginagawa ng mga ahente natin sa paniktik? Kakainin ba nito? Pinalalasan ba tayo nitong si na ito, gusto ba niya tayong patayin? Paano nga ba talaga iyon nangyari? Anong uri ng paraan ang ginamit niya para sa ating mga kababayan, at paano ito tahimik na nakarating sa ating lugar? Isa ba itong salaan ng ating sistemang pangproteksyon? Maraming tao sa Black Bear Company ang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Halata na ang batang ito ay nasa gitna, nakatitig sa kanyang sarili, at nais lamang na makatakas, tulad ng isda sa cutting board, na malapit ng katayin. Pero ngayon, ang mga taong ito ay naging isda na at hinuhuli na ng batang ito. Ang sitwasyon ay kabaligtaran. Isa ka ba talagang kaparangan? Kinakagat din ni Supervisor Dion ang kanyang mga ngipin, nakatitig sa figurang lumalabas mula sa pader. Tumayo si Zia Ping nang magkahawak kamay at mahinang sinabi, oo, isa akong kaparangan. Noong nakaraan, pinasabog ko rin ang gusali ng kumpanya ng itim na oso. Marami rin akong napatay na tao. Ano, nang marinig ko ito, nagulat ang mga piling tao sa nakapalibot na mga kumpanya ng itim na oso. Talagang hindi lang magkapareho ng pangalan ang batang ito, kundi isang tao pa rin silang dalawa.
Ngunit hindi nila inaasahan na ang batang ito ay maglakas loob na umamin ng direkta. Ito ay masyadong mayabang, masyadong walang prinsipyo, at hindi nito naipakita ang kanilang mga itim na kumpanya ng oso sa kanilang mga mata. Sa tonong ito, tila sinasabi sa kanila ng ugali na ito, kahit alam niya kung ano ang ginagawa nito. Kahit na siya talaga ang mamamatay tao. Hindi siya matutulungan ng kumpanya ng mga itim na oso. Sobrang galit. Sumigaw si Diane, pasabugan ng gusali ng kumpanya ng itim na oso at patayin ng kumpanya ng itim na oso. Manggahas akong pumunta sa pinto. Manggahas akong aminin. Manggahas akong lasunin kami. Mayabang ka. Panipi-panipi. Ngayon, hindi kita papatayin, hindi na ako tao simula ngayon. Pagkarinig pa lang ng boses, parang oso na sumisipa si Dion, nagpapadyak sa lupa, at lumalabas mula sa isang kakilakilabot at malalim na hukay, nagbibitak-bitik, naglalangit-ngit, at maraming bitik. Sumuntok siya, sumabog ang hangin, at may umuugong na dagandong sa kawalan, umuugong, na naglalaman ng 100,000 kilo ng higanteng puwersa. Kapag nasa ganitong boxing na siya, kahit ang isang halimaw ay maaaring mapunit at maging isang bolognese. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagpapanginig sa mga piling tao sa nakapalibot na kumpanya ng mga itim na oso. Masyadong mabagal. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Zia Ping at humakbang pasulong. Hakbang ni Kunpang. Kasabay ng isang kalabog, ang buong katawan niya ay kumurap at tila naglaho sa lupa sa sandaling iyon. Hindi makita ng mga nakapalibot na mandirigma ang figure ni Zia Ping, tanging ang tunog ng hangin ang kanilang narinig, na para bang si Yan Pang ang tinatawag. Bakit ang bilis naman? Nang biglang sumugod si Dean sa bakanteng espasyo, hindi niya maabot ang kalaban. Nanliit ang kanyang mga mata at hindi niya maaninag ang kinaroroonan ng kalaban. Nang makapag-react siya, ang figure ng batang ito ay bumalik sa kanyang likuran. Sa sobrang takot niya ay hindi niya matukoy ang bilis ng batang ito gamit ang kanyang mental na kapangyarihan. Nakakaakit talaga ito. Ito ba ang sikreto ng maalamat na uri ng hari? Boom! Bigla, isang suntok ang ginawa ni Zia Ping, walang awa niyang binaril, sinira ang marahas na kapangyarihan ng 2 araw na martial arts, at tinamaan ang likod ni Diane, na parang bulalakaw. Ano? Sumigaw si Dion ng sumigaw, at lumipad palabas ang buong lalaki, at ang likod ng kanyang gulugod ay agad na nabali, at ang kanyang mga buto ay nabasag ng higit sa 100. Kahit ang baga ay tinamaan ng husto. Nang siya ay maging awkward, ang kanyang katawan ay lumipad ng mahigit 10 metro, at sa huli ay napaupo siya sa pader, at binasag ang isang humanoid na malalim na hukay. Tumilapon at lumangit-ngit ang graba. Ikaw, lumingon si Dion, nanlaki ang mga mata, nakatitig kay Zia Ping, tila gusto niyang magpumiglas. Ngunit ng ilang sandali ay nagpumiglas siya, natuklasan niyang wala na siyang lakas. Lason man o nakamamatay na suntok ni Zia Ping, kinuha na niya ang lahat ng kanyang sigla. Dahil sa alanganin, sumabit ang leeg niya, at namatay siya sa galit, nanlaki ang mga mata niya, at namatay. Diablo, isa kang demonyo. Raw mo ako, patawarin mo kami. Patayin ninyo kami, wala kayong magandang katapusan, wala talagang magandang katapusan. Sa itaas ng tuktok ng gusali, ang mga piling tao ng Black Bear Company ay sumigaw ng sumigaw, lahat sila ay natakot, ngunit si Zia Ping ay walang awang binaril. Hoy! Pinaputukan ng mga bato, at tumagos ang mga ito sa mga piling ball na ito, na nagpapakita ng mga butas ng dugo, na tuluyang sumire sa buhay ng mga ito, at isa ay hindi nakaligtas. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang buong lupa ay napuno ng maraming dugo, at may mga bangkay na nagkalat sa lahat ng dako. Ang mga taong ito ay hindi pinatay ni Zia Ping gamit ang mga bato, sila ay nilason at namamatay. Pasensya na, kung gayon, sino ang nagligtas sa akin? Malamig ang mga mata ni Zia Ping, at para sa mga gangster na ito, hindi siya kailanman magiging maawain. Mga lobo itong kumakain ng tao. Ilagay mo ang sarili mo sa lupa, kung mahuli siya ng mga taong ito sa ilalim ng lupa, pakakawalan ba niya ang sarili kahit humingi pa siya ng awa? Isipin mo ito nang may pag-aalala at alam mong imposibleng mangyari ito. Sa kasong ito, gusto ng mga taong ito ang sarili nilang buhay, at tanging ang lahat ng kanilang buhay ang kaya niyang sirain. Hindi ko inaasahan na ang lason na ito na parang kristal ng yelo ay magiging ganito kalakas, walang kulay, at walang lasa. Tingnan mo ang lalamunan na may selyo ng dugo, tanggalin mo ito, at ilang paghinga lang ay papatayin mo ang mandirigma. Medyo mahal ito, katumbas ng 5,000 na galit. Para harapin ang grupong ito ng mga kumpanya ng itim na oso, gumastos si Zia Ping ng 5,000 halaga ng puot para sa kakilakilabot na lason na ito, at pagkatapos ay ginamit ang hindi nakikitang sidan para itago ang kanyang hininga at magmukhang, ilagay ang lason na ito sa mga pagkain iyon. Pagkatapos ng isang buwang pagsisiyasat, natural niyang naunawaan ang mga gawin ng mga tao sa mga kumpanya ng itim na oso na ito, at pagkatapos ng mga walang kulay at walang amoy na lason, hindi na mapapansin ng mga taong iyon sa ilalim ng lupa. Totoo nga, lahat sila ay nag-recruit, kinuha ang pagkain ito na naglalaman ng lason ng daikya na may kristal na yelo. Bilang resulta, karamihan sa mga kumpanya ng itim na oso ay nalason, at kahit ang ilang malalakas na tao ay halos hindi kayang suportahan sa loob ng isang panahon, tulad ni Diane, ngunit sila rin ay pinatay ni Zia Ping. Ang plano ay natural na maayos, at ang mga piling tao sa mga kumpanyang ito ng itim na oso ay napatay niya. Mabuti na lang at naipagpalit ko na itong lason ng daikya na gawa sa kristal na yelo.
Kung hindi, hindi talaga madaling patayin ng malalakas na taong ito. Kinurot ni Xiaoping ang kanyang kamao. Kung hindi dahil sa lason ng Daikya na parang kristal ng yelo, nawala ang lakas ng katawan ni Diane, at ang kanyang lakas ay mas masahol pa sa lakas ng isang mandirigma. Kung hindi, mahirap talaga para sa kanya na patayin si Diane. Tutal, ang kabilang partido ay isang anim na malakas na manlalaro sa militar, at hindi niya alam kung gaano kayaman at kalakas, at malakas ang kanyang sigla. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang dami ng puot sa katawan ko. Kung hindi, madali lang akong makabawi ng ilang piraso ng ice crystal jellyfish, at patayin ang hand tissue, ang organisasyon ng tigre, at ang organisasyon ng makamandag na lobo. Simple lang din ito. Kumislap ang mga mata ni Xiaoping. Dahil ang pag-aaral ng Kunpangbo ay gumastos ng 20,000 hate values, kasama ang invisible dan at iba pang kayamanan, kaya ang hate value sa kanyang katawan ay naglaho na 7788, hindi na muling natubos ang lason ng Daikya na may kristal na yelo. Pero hindi mahalaga iyon. Dahil sa mga sandatang naiwan ng Black Bear Company, madaling tamaan ng malakas ang iba pang tatlong gang. Tiningnan ni Xiaoping ang lahat ng uri ng armas sa lupa, mga laser pistol, sniper rifle, at mga granada, at iba pa, lalo na ang maliliit na bala nuklear. Kapag sumabog na ang mga bambang ito, natatakot ako na kaya nitong pasabugan ang napakaraming parisukat. Kahit ang mga malalakas sa militar ay hindi makakaligtas sa lakas ng isang napakalakas na pagsabog. Ito ay dahil ang kumpanya mismo ng itim na oso ay isang organisasyon ng armas, mahusay sa pagbebenta ng iba't ibang mga armas na nagpupuslit, at nagdadala rin ng maraming malalakas na armas, kaya pipiliin ni Xiaoping ang unang haharap sa mga ito. Ang layunin ay makuha ang mga kamay ng mga kumpanyang ito ng mga itim na oso. Pumunta ka. Mabilis na kumilos si Xiaoping, at agad na isa-isang tinipon ang mga bombang na iwan sa lupa. Hindi na natili ang isa, at di nagtagal ay nawala siya sa parehong lugar, tumalon ng patayo at sumugod patungo sa malayong gusali. Dahil sa matinding ugnayan sa pagitan ng mga pagpatay, ang tunog dito ay natuklasan din ng mga miyembro ng Black Bear Company sa ibaba. Isa-isang sumugod ang mga gangster mula sa ibaba at pumunta sa tuktok ng gusali. Nang makita nila ang dugong umaagos sa tuktok ng gusali, isang bangkay, at ang pagkamatay ng supervisor na si Dion, lahat sila ay natakot. Malaking bagay ito, malaking bagay na ito ngayon. Anong nangyayari? Sila ang mga piling tao ng Black Bear Company, at nandito rin ang supervisor na si Diane. Ito ang anim na malalakas na kapangyarihan ng militar. Sino ang makakapatay sa kanila? Sino ito? Sino ang gumagawa ng ganitong bagay? Dahil ba gusto tayong sumama ng ibang gang? Gusto ng mga walang hiya na yan na mag-udyok ng gang war. Masyadong seryoso para isumbong agad ang boss ng organisasyon. Hindi natin ito kayang harapin. Pinag-uusapan ito ng lahat, gulat na makita ang eksenang ito, napakaraming kumpanya ng itim na oso ang namamatay, natiyak na isang matinding dagok sa Black Bear Company, at mabigat ang pagkalugi. Hindi nila inakalang pagkatapos kumalat ang insidente, makakatanggap sila ng maraming alon na yumayanig sa mundo. Ang balita na ang kumpanya ng itim na oso ay tuluyang nawasak at ang pagkawala ni Xiaoping sa Black Moon Tower ay mabilis na kumalat sa lahat, at nalaman ng mga gangster ng organisasyong Organisasyong Tigre, at Organisasyong Makamandag na Lobo. Hindi talaga mate at tago ang ganoong mensahe. Nabalitaan kong tuluyan ang nawasak ang mga piling tao ng Black Bear Company. Pati ang direktor na si Diane ay napatay na rin. Nabalitaan ko ang insidenteng ito. Ito ba ay dahil sa ang ibang mga gang ay nagsimulang makipagtulungan sa Black Bear Company? Ngunit aling kapangyarihan ang may ganito kalakas na lakas, kahit ang Black Bear Company ay tuluyang nawasak. Hindi mahalaga kung paano nangyayari ang ganitong bagay. Pagbalik ng aking especially iya, nawawala ang na guho at hindi matatagpuan kahit saan. Malamang na nakatakas ang batang ito mula sa Black Moon Tower. Paano nangyari iyon? Hindi ba siya tinititigan ng mga tao natin? Kahit pumunta pa sila sa banyo, paano sila mawawala? Wala namang nangyari noon. Nakawala na ang bata noong pumunta siya sa banyo. Nagkunwari siyang natitibi ang lalaki. Matapos makapasok sa banyo ng mahigit 1 oras, hindi siya lumabas. Kung hindi lang dahil sa amin na masama ang pakiramdam, pilit niya itong tiningnan at hindi ko nakita ang bata. Kanina pa ako palihim na tumatakas sa banyo. Sus Mariosep, hindi lang sa inidoro ito natagpuan, pati ang lokasyon sa paligid ng Black Moon Tower ay hindi natagpuan ang kinaroroonan ng bata. Mukhang nawala siya sa himpapawid. Paano niya nagawa ito? Posible kayang tuluyang nawasak ang Black Bear Company, kagagawan ba ito ng batang ito? Paano naging posible? Sa ganyang klaseng baguhan, kaya mo ba to? Huwag kang magbiro. Marami sa mga argumento ng mga gangster ay marangal. Hindi nila inaasahang mapapatay nila ang mga ito. Ang isang taong nakatitig sa kanyang sarili ay nawawala sa ilalim ng kanyang sariling mga mata. Isa lamang itong pantasya. Ang mga pinuno ng tatlong gangster ng organisasyong Blood Hand, ang LTTE at ang organisasyong Poisonous Wolf ay labis na nababalisa. Kung ganito nga ang sitwasyon, hayaan na lang nating tahimik na umalis ang bata, kung gayon ay wala lang talaga silang ginagawa, at saka hindi ko alam kung gaano karami. Tumawa ang mga tao, hindi nila kayang ipakita ang mukha na ito. Jingle Bell.
Kasabay nito, tumutunog din ang malisyosong organisasyon ng tagapag-ugnay ni Prinsipe Liulai. Sa oras na ito, ang mga piling tao ng organisasyong may dugo ay nanatili sa isang gusali ng opisina sa Black Moon Tower, at sa isang malawak na silid ng komperensya, nanatili sila sa lugar na ito upang bantayan ang paligid ng Black Moon Tower. Kapag mayroong anumang sitwasyon, ang mga piling tao na ito ay maaaring agad na ipadala at sila ay lubos na mahusay. Boom! Bigla, nang tumunog ang Lee Aison, isang figure ang agad na lumitaw, ipinost ula, at iyon ay si Zia Ping. Ikaw ba yan? Nakita ni Liulai ang figure na lumilitaw sa kanyang Lee Aison, bigla siyang nagulat at napatalon ng malakas, agad na nalungkot ang kanyang mukha, at hindi niya inaasahan na maaabot ni Zia Ping ang kanyang sarili. Nakakagulat din na ang ibang mga organisasyong may masasamang loob ay mga piling tao. Akala ko ang ligaw na pagtakas ng tahimik ay lumitaw pala sa lugar na ito. Bakit ganito? Oo, ako nga. Mahinahong tiningnan ni Zia Ping si Liulai, naniniwala akong alam mo na ngayon, wala na ako sa Black Moon Tower, mahigit isang buwan ko nang pinalilibutan ang sarili ko, at sinusubukan kong patayin ang sarili ko. Kailangan kong kalkulahin ang account na ito kasama ka. At ako ang magkukwente. Nang marinig ito, ngumiti at tumawa ng malakas si Liulai, baliw ang anak mo, kahit hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin noon, umaalis ka at umiiwas sa pagsubaybay ng organisasyon ko. Pero dahil nakatakas ka na, dapat kang tumakas ng palihim na parang daga, huwag kang kumanta, buhay pa ito. Ngayon mo pa ako tinawagan, gusto mo pa akong hanapin para makipag-ayos. Kumakain ka ba ng bawang? Sa totoo lang, napakasungit mo, hindi mo lang alam kung paano mabuhay. Nakakapang-uyam din ang mga piling tao ng ibang hand organizations, malakas din ang batang ito sa militar, at kung ihaharap sa mga piling tao ng organization nila, wala talagang tinatawag na utot. Ang maruming pagtakas, ay maaaring mabuhay, kahit na ito ay isang malaking kapalaran. Ngayon, ang batang ito ay talagang nang-ahas na hanapin sila para makipag-ayos, isa lamang itong biro, isa itong baliw na taong nang-ahas na magsabi ng ganoong panaginip. Kung talagang maglalakas loob ang batang ito na magpakita sa harap nila, isang galaw lang ay sapat na para sirain siya. Ang henyo na kayang pumatay ng isang binhi ng magiging hari, lahat sila ay tuwang-tuwa, at pagkatapos ng napakaraming taon ng buhay, saan makakahanap ng ganitong pagkakataon? Kumilos ng walang ingat, malamig na tiningnan ni Zia Ping si Liulai, sabi ko, kung gusto mo akong patayin, hindi sapat yan para sa mong organisasyon. Kung magagalit ka sa akin, malaking halaga ang pagbabayaran mo. Ngayong gabi ang gabi ng mong organisasyon na puno ng bangungot, kahit ikaw si Liulai, kailangan mong mamatay. Makikita sa boses niya ang lamig ng lamig, na nagpapanginig sa mga tao, na parang ginaw mula sa kawalan, kaya hindi mapigilan ng mga tao sa paligid na manlamig. Nakakatawa naman, dahil lang sa lakas mo, ano na ang magagawa mo? Labis na nandidiri si Liulai, iniisip na arrogant lang ang batang ito, at hindi niya kayang patatagin ang kanyang magulo na organisasyon. Dapat alam mo na ang kanyang na organisasyon ay isa sa pinakamalaking organisasyon ng underworld sa Black Moon City. Ang malalakas ay parang ulap, at maraming armas. Ang kanyang ama ay isang martial artist. Dahil lang sa sayang ang mundo ng batang ito, gusto niyang suyuan ang kanyang walang kwentang organisasyon at gusto niyang makuha ang buhay niya. Hindi ito panaginip, o kung ano paman. Liu Xiao, tingnan mo, may kung ano sa labas. Biglang sigaw ng isang lalaki. Ano? Nang marinig ito ni Liu Lai, agad siyang tumingin sa labas ng transparent na bintana na salamin. Nakita niya ang isang pulang ilaw na biglang lumitaw sa malayo, na parang nababasag at nahuhulog mula sa langit ang bulalakaw. Isa itong napakalaking itim na bato, kasinlaki ng pakwan. Sa oras na ito, lumipad ito na parang isang missile. Ang bilis ay umabot sa sound barrier, at ang tunog ng sipol ay napakalakas. Dahil sa bilis ng relasyon, sa pagkuskus sa hangin, ito ay puno ng apoy, ang maliliit na piraso ng bato dito ay nalalagas, unti-unting lumiliit, at sa huli ay nagiging kasing laki ng mga butil ng salamin. Magtago ka na, dali, umalis ka na. Nang makita ang sitwasyong ito, nakaramdam si Liulai ng isang malakas na nakamamatay na krisis, sumigaw ng desperadong, sumisigaw, at ang buong tao ay bumagsak sa lupa, at ang aksyon ay napakabilis. Agad na sumabog ang salamin sa labas. Lumipad ang bato. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa gilid ng bintana ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi niya alam ang nangyari, at hindi siya makapag-react ng lubusan. Boom! Bigla. Kaagad pagkatapos ng pagsabog sa hangin, agad niyang tinusok ang kanyang ulo, at ang kanyang ulo ay sumabog na parang pakwan, at ang dugo ay lumipad, sumabog palabas ng isang utak. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng batong ito ay hindi tumigil, at ito ay binomba sa likuran. Hoy! Nabigla rin ang dalawang na kamay sa likod ng mga piling tao. Nagkataon na nakatayo sila sa iisang hanay, at natusok sila ng mga batong kasing laki ng itim na butil. Isang malaking butas ng dugo ang lumitaw sa buong dibdib. Lumipad palabas ang dalawang katawan at nakatanggap ng malakas na puwersa.
Nang bumangga sila sa konkretong pader sa kanilang likuran, agad silang nakabuo ng isang malalim na hukay na parang humanoid. Agad na damapo sa pader, napakaraming bitik at langit-ngit, at ang bato ay direktang tumagos sa pader. Hindi ko alam kung gaano kalayo ito lumipad palabas, at sa wakas ay bumaon sa pader ng isa pang gusali. Tingnan mo, may ilang mga bitik din sa dingding ng gusali sa tapat. Ito, ang organisasyon ng conference room ay gulat na gulat. Hindi ka pani-paniwalang tingnan ang ganitong eksena. Isang bato lang ito. Agad nitong pinapatay ang tatlong organisasyon at walang resistensya. Habang nakatingin sa isang ulong sumabog, ang dalawang puso ay tinusok ng mga kasama. Ang dugo ay tumutulo sa lupa, hindi nila maiwasang makaramdam ng lamig mula sa ilalim ng paa. Napakasama ng pag-aaksaya na ito. Pag-abandona, hinahanap mo ang kamatayan, para ba ito sa kamatayan? Nang makitang namatay ang tatlo niyang piling tauhan, lalo siyang nahiya. Hindi mapigilan ni Liu Lai ang mapasigaw at magalit, ngunit alam niya kung gaano siya galit ngayon. Malinaw na ang batang ito ay sarili niyang biktima, tulad ng isda sa chopping board, siya ay arbitraryong pinatay ng kanyang sarili, ngunit ngayon ay pinatay niya ang sarili niyang mga kamay at ginawang biktima ang kanyang sarili. Paano niya matatanggap ang ganitong resulta? Huwag kang mag-alala, pagbati lang ito. Napakahaba ng gabing ito, dahan-dahan lang tayo. Sabi ko, ito ang gabing maaalala mo. Oy, agad na ibinaba ni Xiaoping ang telepono. Magpabati ka, masyadong mayabang. Sa awkward na paraan, binasag ni Liu Lai ang liaison sa kanyang kamay, at ang kanyang ulo ay galit na siya ay isang na organisasyon, at labis siyang nahihiya noong siya ay. Malinaw na napatay ang kanyang mga tauhan sa harap mismo ng kanilang mga kaaway, ngunit wala siyang magawa. Liu Xiao, nalaman namin. Agad na sumigaw ang isa sa mga lalaki, sa pamamagitan ng pagsubaybay sa signal ng bata, natuklasan namin na ang ay nasa pinakamataas na palapag na ngayon ng isang gusali 5 kilometro ang layo, at ang isa naman ay minomonitor kami. 5 kilometro ang layo. Nang marinig ito, nagulat ang mga taong naruroon. Ibig sabihin, ang bata ay napatay ng 5 beses sa 5 kilometro, na ikinamatay ng 3 elite at ikinamatay nila sa ere. Napakalakas ng kanyang pakikipaglaban. Ito ba ang tunay na lakas ng mga taong nakapasa sa bangungot na pagsubok? Takot sa utot. Nang makita ang kakilakilabot ng sarili niyang mga kamay, tinitigan ni Liu Lai ang mga taong ito at agad na sumigaw, isa lamang siyang malaking pag-aaksaya ng militar, at nag-iisa pa rin siya. Mayroon tayong 12-dosenang mga elite sa ikalawang mundo, at mayroong 12-dosenang triple heavens, 5 langit pa nga, at mayroong ilang malalakas sa 6 na langit. Natatakot pa rin ba ito na hindi siya mag-aaksaya? Nang marinig ito, ang na organisasyon ng presensya ay muling nagkatawang tao. Natakot sila sa kilos ng batang ito, at halos nakalimutan nilang siksikan sila. Bukod pa rito, ang kabilang panig ay isang baguhan lamang na isang mandirigma. Kahit na ito ay malakas, imposibleng hamunin ang 5 langit o kahit ang 6 na langit. Ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay parang isang hati rin. Sa katunayan, kung hindi dahil sa depensa ng ibang mga gang na atakihin ang base camp, ang pinuno ng na organisasyon, at karamihan sa mga piling tao ay nananatili sa punong himpilan, maliit na bahagi lamang ng mga piling tao ang kinuha ni Liu Lai. Natatakot ako na baka mabilaukan ng isang tao ang alakdan. Pero kahit maliit na bahagi lang ito ng piling tao, na pumapatay sa basura, hindi ito problema. Agad kong ipapaalam sa organisasyon ng mga lobo at sa LTT ang bagay na ito. Malamig na sabi ni Liu Lai, ang taong pumatay sa aking na organisasyon, gusto pa ring tumakas ng bata, may isang bagay na napakasimple sa mundo. Nasaktan ko ang aking na organisasyon, at ang buong Black Moon City ay kanyang kaaway. Kung gusto mong tumakas, kaya mo. Siya ay mamamatay tao at nagpapanginig sa mga tao. Ang ibang mga organisasyong ay sabik na makaintindi, at isa lamang silang organisasyon. Napakahirap makahanap ng isang tao sa buong Black Moon City. Gayunpaman, mayroong iba't ibang organisasyon ng LTTE at makamandag na lobo. Tinatayang ang buong Black Moon City ay mayroong eyeliner ng kanilang 3 gang. Walang paraan para makatakas ang bata. Kung hindi dahil sa Black Bear Company na nasayang lang at dumanas ng matinding pagkalugi, tinatayang kainahinala pa rin ito at hinuhulaan kung aling puwersa ang gumagawa nito at hindi madaling mapapatalsik. Kung hindi, dadalhin din nila ang kapangyarihan ng Black Bear Company, na mas magiging sigurado. Opo, Liu Xiao. Sigaw ng isang grupo ng mga lalaki, puno ng galit, na nagparamdam sa mga tao ng lamig. Tuldok. Ano, yung batang talagang nakatakas mula sa Black Moon Tower. Hindi lang nakatakas, kundi nang ahas pa na sumigaw sa publiko, wasakin ng 3 piling tao ng organisasyong at gusto pang ang bigyan tayo ng seryosong aral tungkol sa mga puwersa ng mga itim na sundalo ng Black Moon City. Nagtuturo ako ng itlog, dahil lang sa gusto tayong turuan ng baguhan, sa tingin ko talaga ay ako ang federal na presidente, isang martial arts master, kaya kung magturo ng mga tao ng casual.
Masyadong mayabang yan, parang walang kwentang tao, at nang ahas pang sumigaw sa ating Black Moon City. Kapag ako ay isang bagay, nakakaramdam ako ng apoy ngayon. Tumakas ka, kahit wala na ito, hindi natin maiwasang lumabas ng palihim, pero naglakas loob tayong tumalon palabas at umulan dito. Hindi natin siya kayang tanggapin sa buong Black Moon City. Nang walang kalokohan, agad na patayin ang mga piling tao, hulihin ang walang hiya, at durugan ang bangkay. Huwag mong patayin ang ilang, ito ang mukha ng mga pangunahing puwersa ng ating Black Moon City, anong mukha ang naroon? Oo, patayin mo siya, walang anuman, lahat kami ay desperado, at takot kami sa utot. Nabalitaan din ng LTTE at ng organisasyon ng mga drug lobo ang balita. Sa sobrang galit nilang lahat ay sumabog ang kanilang mga baga. Nakatakas ang bata. Naglakas loob pa siyang sumigaw at sinabing bibigyan niya sila ng leksyon. Nang marinig ko ito, kahit ang Buddha ay may 3 punto ng galit, lalo na't sila ay mga karakter pa rin sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung gaano ito kainit. Paano ko ito matiis? Hoy! Nag-organisa ng isang palihim na paglabas ang piling organisasyon ng Underworld, at ang mga puwersa ng buong Black Moon City ay tumatakbo, gamit ang iba't ibang paraan upang hanapin ang kinaroroonan ng kaparangan na ito. Kapag nahanap mo ang batang ito, patayin mo. Masasabing ang buong Black Moon City ay kumulo, sumigaw, at pumatay. Napakalaki ng kilusan, at alam din ng ibang tao sa Black Moon City ang balita, kaya naman lahat sila ay namangha. Nakakamangha, mahigit 1 buwan na itong guho, at nakaligtas na ito. Paano nangyari ito? Hindi ba totoo na ang 4 na pangunahing organisasyon ng mga nasa ilalim ng lupa ang naglatag ng mga lambat, at kahit isang langaw ay hindi makatakas? Talaga bang nakatakas siya? Kaya sinabi ko na ito ay isang katawa-tawa na bagay. Talagang hindi ka panipaniwala na magawa ang ganitong uri ng bagay. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano siya umalis. Kung ito lang ang tanging paraan, ngunit pagkatapos ng desyertong pagtakas na ito, nagsimula itong makisali sa hangin at gumanti laban sa mga organisasyong iyon sa ilalim ng lupa. Kabilang sa kanila, ang 3 mandirigma ng organisasyong ****hand ay matalas niyang pinatay sa loob ng 5 kilometro, at ang kanilang mga ulo ay sumasabog, o pinatay sa harap ng prinsipe na si Liu Lai. Ang taong baka, hindi ang baka ang nakapasa sa pagsubok sa bangungot. Kung wala ka nang sasabihin pa, napakalakas ng loob niya na hindi maihahambing sa ibang mga mandirigma. Ang ganitong uri ng hakbang ay pumukaw din sa mga puwersa ng ilalim ng lupa ng buong Black Moon City. Lahat sila ay sumisigaw at pinapatay ang bata. Kung matagpuan nila ang batang ito, agad nila itong papatayin. Hindi sila kailanman magiging walang awa. Ngayon ay niyanig na ang buong Black Moon City. Ang istasyon ng tren, ang paliparan, ang istasyon ng pasahero at iba pang mga lugar ay inayos na nila. Bawal talaga itong makatakas. Para lang harapin ang isang binata na isang martial artist, ganito na ba kalaki ang laban na ginagawa niya? Hindi ito isang ordinaryong binata. Isa itong henyo na dumaan sa isang bangungot na pagsubok. Isa itong henyo. Kung ang mga binhi ng isang malakas na hari ay makatakas, magiging nakakatakot sila sa hinaharap. Haharapin nila ang isang malakas na hari. Sino ang makakaharap ng ganito kalaking galit kapag pumatay sila? Kaya, ang batang ito ay hindi patay, ibig sabihin, mamamatay sila. Pinag-uusapan ito ng lahat. Nabigla sila sa eksenang ito. Hindi pa sila nakakita ng ganito. Ang buong lungsod ay kaaway ng mga kabataan. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Pero naiintindihan din nila ang kabaliwan ng mga organisasyong ito ng mga lihim na nilalang. Isa itong malaking banta sa kaaway na ito at kailangang alisin. Ito. Matapos malaman ang balitang ito, si Gupang sa paliparan ay natigilan din. Kahit inaasahan niyang makakatakas si Xiaoping sa paghuli ng mga puwersa ng Underworld, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalaking bagay. Ang pagtakas ng mga ordinaryong mandirigma ay isang biyaya kay Chanda, ngunit ang batang ito, na hindi kumbinsido, ay talagang gustong maghiganti, pumatay ng 3 piling tao sa harap ng iba, ito ay isang ***** na puot sa dagat, personal nitong hindi matiis. Maliit na bagay lang iyon, at malaking bagay din iyon na sinira ng walang hiya. Ang ***** na ito ay isang natural na sakuna, at mayroon itong mahusay na kakayahang lumikha ng gulo. Hindi makapagsalita ang mukha ni Gupang, nanginginig ang kanyang bibig, at umaabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Kung talagang nasa panganib ang batang ito, hindi niya mapigilan ang sarili. Tutal, magandang binhi naman ito, kahit bahagyang lumabag ito sa mga patakaran, hindi naman malaking bagay. Kung ang isang henyo ay mamatay sa lugar na ito, maaaring malaki ang kawalan. Lungsod ng itim na buwan, isang bodega. Hoy! Mahigit 100 piling tao ang inorganisa ng mga tigre para pumasok sa bodega na ito. Lahat sila ay kahanga-hanga. Maingat silang tumingin sa paligid at tila hinahanap ang kanilang hinahanap. Nabalitaan kong may nakakita raw sa basurang nagtatago sa bodega na ito. Paano ko hindi makita ang figure? Malalaman mo rin kapag hinalughog mo itong bodega. Kung mahuhuli mo ang kakulangang ito, maraming gantimpala ang makukuha ng boss. Gantimpalaan ka ng 18 condensate dan, hindi ko alam kung gaano kagaling. Diyos ko, kung makakakuha tayo ng 18 condensate dan, makakatipid tayo ng maraming taon ng oras sa paglilinang, baka malampasan natin ang isang mahirap na araw at maging mas malakas.
sa susunod na pagkakataon na ito. Pero nakapasa ang lalaking ito sa pagsubok sa bangungot, siguradong hindi peke ang lakas niya, mag-iingat pa rin tayo, kapag bumaliktad ang kanal, magbubukas ang birong ito. Takot sa utot, mas malakas pa ang batang ito, pero isa lamang itong martial art. Tayong lahat ay dalawang tao sa mundo, kahit ang pinakamalakas sa tatlong langit, takot pa rin sa isang mabalahibong bata. Tama, natalo namin siya ng mga 1 2. Isang tao at isang suntok lang ay sapat na para maging sawsawan ng karne ang batang ito. Natatakot ako na hindi na siya lilito. Kapag lumitaw na siya, mamamatay siya. Tatapakan ko siya na parang natapakan niya ang kamatayan. Mga langgam lang ang ganoon ka-simple. Totoo na ang ating mga tigre ay nakapag-organisa na ng mahigit 100 kalsada. Ang takot ay hindi ang lakas ng batang ito, kundi ang takot na siya ay palihim na umalis at umalis sa Black Moon City, kaya hindi natin siya mahanap. Mahigit 100 ng LTTE ang nagtatalo sa isa't isa. Lahat sila ay mayabang at arrogant. Hindi nila pinapansin si Ziaping. Iniisip nila na baguhan pa lang ang bata at maaaring kurutin hanggang mamatay. Kahit alam kong ang kabilang panig ay isang kaakit-akit na pagsubok sa antas ng bangungot, ngunit kung gaano ito kalakas, usapin lamang ito ng martial arts. Imposibleng talunin ang napakaraming tao. Ang pagtapak sa akin ay kasing simple lang ng pagtapak sa langgam. Sa oras na ito, isang figure ang lumitaw mula sa kadiliman, at ito ay si Ziaping. Lumitaw siya mismo sa harap ng mga piling tao sa grupong ito ng mga tigre. Tiningnan niya ang mga taong ito ng ganito, walang gaanong lakas, medyo malakas ang tono, halika, tingnan ko kung ano ang nasa isip mo. Tumayo siya gamit ang mga kamay niya, na parang isa siyang maestro. Nang makitang biglang lumitaw si Ziaping, hindi lamang nagulat ang mga tigreng ito, kundi lahat sila ay nasiyahan. Sa wakas ay natagpuan nila ang batang ito, at sa wakas ay dumating ang kanilang pag-asa na matapos ang gawain. Nakakakita ng utot. Nang marinig ang pangungusap na ito, nasaraan ng loob ang isang piling ilong ng tigre, at labis siyang walang alam sa mayabang na saloobin ng bastardo, gusto ko pa ring makita ang ating kakayahan. Sayang din ang militar. Naka-install ito kasama ng Panginoon. Sa pangkalahatan, gusto mong ituro ang mundo dito, hindi ka pa rin sapat ang alam. Kuya, at kung ano-ano pa yung kalokohan mo, patayin mo agad, at paputukin mo ang ulo niya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang vest, na may mga kalamnan at braso na may tato ng tigre, ang napangisi, 3 araw na ang aayos niya. Boom! Bigla, bumagsak lang ang boses, at ang buong tao ay sumugod, tulad ng isang tigre, na may kakilakilabot na likas na ugali sa kanyang katawan, isang kakilakilabot na tunog ng sipol ng tigre, at isang bitik sa lupa. Kapag nataman siya, kahit ilang toneladang bato ay madudurog niya. Ang mga gangster na ito ay napaka-agresibo, at walang oras para mag-relax kasama ang batang ito. Diretso nilang sinisira ang mga paa at kamay ng lalaki, kaya hindi niya maigalaw ang katawan nito. Pag-usapan natin ito. Gam-ulong, bahagyang nanlamig ang mga mata ni Ziaping, hawak ng kanyang mga kamay ang martilyo, at puno ng nakakairitang gas ang kanyang katawan, na parang isang sumabog na oso ang ipinanganak, at 2 malalaking lubak ang agad na lumitaw sa kanyang mga paa, lumalangit-ngit. Ang unang uri ng martial arts na may marahas na kamao. Hawak niya ang martilyo at humakbang palabas ng pabigla-bigla. Ang nakakapangilabot na galit ay namuo at naging isang globo, at dinurog niya ang nakaraan na parang isang malayong bundok, pinipigil ang mundo at winasak ang lahat. Boom! Bigla, agad na bumagsak sa ere ang mapanlikhang higanting martilyong ito, na parang bulalakaw, at isang kakilakilabot na kapangyarihan ang sumiklab. Binomba ang puwersang ito sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Saan naman kukuha ang lalaking nasa katanghaliang gulang ng isang maliit na mandirigma at isang malupit na tirano, agad niya itong iniwasan, at ang buong tao ay tinamaan ng mapanlikhang martilyo na ito. Dagdugdog. Isang suntok lang, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nabasag, at ang paglulukso sa lupa, mayroong isang malaking malalim na hukay na hugis tao, na parang tinamaan ng daan-daang milyong toneladang malalaking bato. Ilang beses, agad na nabasag ang mga buto ng kanyang katawan, umubo ng dugo, at natamaan ang kanyang leeg, at agad siyang namatay. Loko, ang lakas ng loob mong patayin si Lihu, naghahanap ka ng walang patutunguhan. Nang hindi magalang sa kanya, magtulungan kayo at sirain ang walang hiya. Oo, sabay-sabay ninyo siyang patayin. Nang makita ang pagkamatay ng kanyang mga kasama, ang piling grupo ng mga tigre ay natigilan, at ang kanilang mga baga ay sumabog. Saan nila gustong dalhin ang batang ito na napakalupit, na nagpakamatay sa isang suntok lamang? Hindi nila mapigilan ang galit ng kanilang mga puso, at mahigit 100 tao ang sumugod. Hoy! Ang mga piling LTTE na ito ay pawang malalakas sa militar, at ang pinakamalakas ay isang trio pa rin ng mga mandirigma. Ito ay mabangis, at ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa tigre. Ang ordinaryong martial arts sa harap ng malalakas na ito, ay hindi kayang atakihin, ang isang trick ay mapupunit, hindi nila iniisip na kayang pigilan ng batang ito ang kanilang magkasamang pagsisikap. Nang makita ang mga galaw ng mga taong ito, hindi natitinag si Ziaping, nakatayo sa lupa gamit ang kanyang mga paa at ibinubuka ang kanyang bibig. Isang halimaw na nakikipagbuno sa pangalawang uri ng leon. Boom!
Sa sandaling ito, mula sa katawan ni Ziaping, may narinig na marahas na tunog, at tila daan-daang tigre ang umuungal sa kawalan, niyayanig ang mga bundok at niyayanig ang lupa. Nang lumabas ang umuungal na tunog, ang nakakairitang hangin, ang mga sound wave na gumugulong, ang buong hangin ay agad na lumitaw ng isang bilog ng mga horror sound wave na nakikita ng hubad na mata, nakasentro kay Ziaping, at kumalat sa paligid. Hoy! Ang pag-ataking ito ng sound wave ay lubhang kakilakilabot. Tumatagos ito hanggang sa baga. Ang 12-12 ng mga tigre na umatake sa harap nito ay mga piling tao, at bago pa man sila makalayo, agad na silang inaatake ng sound wave na ito. Agad na sumigaw ang mga taong ito ng malakas, hindi mapigil ang takpa ng kanilang mga tainga gamit ang dalawang kamay, ngunit wala itong silbi. Agad na tumagos sa dugo ang kanilang mga tainga, bibig, butas ng ilong, at mga mata, at ang mga baga ay malubhang napinsala, na parang binomba sila ng daan-daang suntok at huminto ang puso. Agad na sumabog, lumangit-ngit, at maging ang lupa ay nawasak ng mga sound wave. May bitek sa kalsada, tila nahati ang buong bodega sa sandaling ito. Nabasag ang mga dingding at gumuguho ang mga haligi ng bodega. Ilang beses, ang mga tigreng ito ay napatay lahat ng mga piling tao, isa ang natambos sa lupa, at ang mga mata ay inalog sa lasang bolognese. Ang dugo ay damaloy sa lupa at namatay. Ito ang kapangyarihan ng pangalawang uri ng alakdan ng leon, na siyang pinakamataas na tunog ng mga sound wave, na naglalaman ng kakilakilabot na enerhiya ng ugali, pumapatay ng mga tao mula sa himpapawid, at dumudurog sa mga halimaw.